Totoo po ba, sa bawat kaguluhan pampolitika sa isang bansa, laging ang tao ang talo. Napansin niyo yun? Kapag ka nagkakaroon ng kaguluhan pampolitika, ang laging tinatamaan yung mga karaniwang tao. Ang laging pinaka-naaapektuhan yung mga mahihirap o yung mga taong nandoon sa laylayan. Alam niyo po, pansinin niyo, ayon doon sa pag-aaral na ginawa ng University of the Philippines, Third World Studies Center at ng Center for Political Studies, lumalabas na ang political crisis, meron itong apat na nagiging negative impact sa mga tao, lalo na doon sa mga nasa ibaba. Unang-unang impact nito, yung tinatawag na disrupted social services. By the way, sino po ang pamilyar at the same time talagang malinaw sa kanya, merong political instability sa ating bansa. Merong pagkakawatak-watak, merong hindi pagkakasundo. At again, alam niyo po, doon sa instability na yon, yung pinakamahirap, yung mahirap, yung mga middle class, sila yung pinaka-apektado. Alam niyo po, pansinin niyo, sila-sila lang naman yung nag-aaway, pero naaapektuhan tayo. Pansinin niyo yun? Napansin niyo? Sila-sila lang yung hindi magkasundo, pero ang impact nito, laging nasa sa atin. Pansinin niyo yung mga bansa na mayroong tinatawag na political instability, yung bang maayos ang kanilang pagkakasundo, although meron silang kanya-kanyang mga partido, pero pagkatapos ng eleksyon, ayos na sila. Ang pinagtutuunan na nila ng pansin, yung kapakanan ng bansa at nung kanilang mga mamamayan. Kaya nga, alam niyo po, kapag ka hindi ito nangyari sa ating bayan, mapapansin nyo, mananatili yung tinatawag na political instability at laging tayo yung tatamaan nito. Laging tayo ang maapektuhan nito. So, unang-una na lumabas doon sa pag-aaral ng Center for Political Studies at ng University of the Philippines, unang-una, nagkakaroon ng disrupted doon sa tinatawag nating social services. Alam niyo po, ang kaguluhang pampolitika sa isang bansa nagpapahina at nagpapabagal sa Estado na magbigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga tao ng tuloy-tuloy. Alam niyo po, nalilimitahan ang tulong ng Estado para sa serbisyong medikal, nalilimitahan ang tulong ng Estado para sa serbisyong pang-edukasyon, nalilimitahan ang kakayanan ng Estado o ang tulong ng Estado para matulungan ng mabilis at tuloy-tuloy yung mga tao. Pero ang pinakamalungkot dito, ang pinakaapektado dito, yung poorest of the poor, yung poor at yung mga middle class. Ikalawa, worsen economic hardship. Ang kaguluhang pampolitika sa isang bansa nagdadala sa paghina o yung pagbago sa halaga ng pera, paghina nito kontra sa banyagang currency, nagtataboy doon sa mga dayuhang namumuhunan kasi nga naman, kung ikaw ay isang investor, hindi ka maglalagay ng puhunan mo sa isang bansa na merong political instability, na hindi magkasundo-sundo yung mga nasa itaas. Alam niyo po, gusto ko lang linawin, hindi tayo pumapabor doon sa kahit na sino pang partido. Ang gusto nating makita, yung katotohanan nilagay sila ng Panginoon doon sa posisyon na yan para doon sa bayan at sa mga tao. Totoo mo ba yan? Kaya nga mapapansin nyo sa social media, mas lalong lumalakas o lumalalim, lumalabas yung maraming mga reels kung saan pinapakita na ang totoong kalaban natin, hindi naman ang mga banyaga, kundi yung sarili din nating mga kababayan. Sino po naniniwala, kung tayo ay nagkaroon lang ng mga maayos na mga pinuno mula pa doon sa mga naunang panahon,
mayaman ang bansa natin. Totoo mo ba yun? Napakayaman ang bansa natin sa lahat ng mga natural resources, pero nasasayang, napupunta sa iilan. Alam niyo po, again, isa doon sa mga epekto ng political instability hanggat hindi nakikita ng mga namumuno sa atin na kahit magkakaiba sila ng kulay, dapat magkasundo sila. Alam niyo po, magkakaroon lagi ng economic hardship, magkakaroon lagi ng worsened economic hardship sa ating bansa. Itataboy natin yung mga mamumuhunan at the same time, magre-resulta rin ito ng kawalan ng trabaho. Magre-resulta ito ng pagtaas ng presyo, pangunahing presyo ng mga bilihin, and at the same time, ng mga serbisyo. Alam niyo po, hindi lang yung mga binibili natin para sa pangkain natin ang tumataas ang presyo, maging yung mga serbisyo. Pagpunta mo sa doktor, pagpunta mo sa ibang mga bagay na kailangan mo ng serbisyo, mapapansin nyo, tumaas yung mga halaga. Sino po rito nagulat doon sa kanilang bill ng Meralco ngayon? Alam niyo po, isa sa mga pinakamalungkot na realidad, epekto ng hindi pagkakasundo ng mga nasa itaas, yung laging tayo yung tinatamaan nito, yung mga pinaka nasa laylayan ang sumasalo ng lahat ng ito. At ito yung pinaka-apektado rito, yung mga taong umaasa sa arawang sahod o sa arawang kita, na pag hindi naghanap buhay, hindi kakain. So another thing na impact, according dun sa pag-aaral ng University of the Philippines at ng Center for Political Studies, breakdown of peace and order. Alam niyo po, ang kaguluhang pampolitika sa isang bansa, nagdadala ito sa isang matagal na kawalan ng kaayusan. Nagpapahina sa puwersa ng gobyerno para sa monopolyo ng puwersa. Na ibig sabihin, dapat ang power nakasentro lang sa gobyerno. Pero kung nagkakahiwa-hiwalay ang mga nasa itaas, nagkakaroon ng kawalan ng monopolyo doon sa puwersa. So nagpapalakas ito doon sa local insurgency. Pag inaral natin yung nangyayari sa ating paligid, mapapansin nyo, dati parang wala ng kwento doon sa mga insurgencies, doon sa mga bagay na kung saan nakapagpapagulo sa buhay ng mga karaniwang mga tao, and at the same time, lumalakas din ang local corruption level. So, dahil may instability sa political climate ng bansa, nagdudulot ito ng instability sa kabuuan. Sa halip matutukan ang pagsugpo doon sa local insurgency, natututok sa politika, kaya sa halip masugpo, nagkakaroon pa ng pagkakataon na magpalakas yung mga local insurgency na sangkot dito. So sa halip matutukan ang pagsugpo sa korupsyon, mas lumalala ang korupsyon hanggang sa mga lokal na level. Napansin niyo yun? Alam niyo po, kung wala lang korupsyon sa ating bansa, napakayaman ng bansa natin. Maayos ang magiging serbisyo. Hindi ka pipila pagdating mo sa hospital. Hindi ka pipila pagdating mo sa mga ahensya ng gobyerno. Magiging maayos ang serbisyo sa mga tao. Sino po nangangarap isang araw, makita mo yung bayan mo, maayos ang kalalagayan. Makita mo na ang bayang Pilipinas hindi nakasama doon sa mga corruption index kung hindi makita o makilala ang bansang ito na bayan ng mga matatapat at nagmamahal ng totoo sa bayang ito. Alam niyo po, sino nangangarap na isang araw yung mga susunod na generation sa atin, yung mga anak natin, yung mga apo natin, mabubuhay sila sa isang bansa na may kapayapaan, isang bansa na may kaginhawahan, isang bansa na may pagmamahal sa isa't isa. Alam niyo po, hanggat hindi nakikita ng mga namumuno sa atin na tayo yung pinaka-naaapektuhan,
hanggat hindi nila nakikita na kailangan nilang isang tabi yung mga pansariling interest para sa tao at para sa bayan, alam niyo po, mananatili ang political instability, ang pagkakahiwa-hiwalay, mananatili ang division. And another thing, panghuli, na karaniwang nagiging impact ng political instability, diverter public resources. Ang kaguluhang pampolitika sa isang bansa nagpapakita sa maraming politiko to act as a self-serving actor rather than public servant. Mas pinapriority ang preservation ng yaman ng pamilya, mas pinapriority yung kanilang political power kaysa pangangailangan ng mga tao. Alam niyo po, ang laki ng epekto pag may political chaos, pag may political instability sa isang bansa. Yung pondo na para sa ikabubuti ng taong bayan, napupunta sa bulsa ng iilan. Yung mga inihalal ng bayan na dapat lingkod bayan ay naglilingkod para sa kanilang mga sarili, nagiging self-servant. Yung bayan na dapat na siyang yumayaman at ang mamamayan nito nauuwi sa iilan ang yaman ng bayan. Napakalungkot na muka ng isang bayan na dapat magkakatuwang sa pagsulong ng bayan at ng mga mamamayan nito, pero sa halip, nagiging divided yung mga tao, lalo na yung mga namumuno. Kaya nga, alam niyo po, sa panahong ito, kung meron mang dapat na maging malinaw sa atin, kung meron mang dapat na maging malinaw sa bawat isa, yung dapat nating kapitan sa panahong ito. Huwag kang kakapit doon sa pula, huwag kang kakapit sa berde, huwag kang pakakapit sa dilaw o sa kahit anong kulay pa. Kung meron man tayong dapat kapitan, lalo na sa panahon na ito, walang iba kundi ang Panginoon. Wala tayong ibang dapat kapitan kundi ang ating Panginoon. Sa panahong ang buhay ay puno ng instability, dapat malinaw sa iyo, Diyos ang totoong makakapitan mo. Sa panahong ang buhay ay puno ng kawalan ng kasiguraduhan, puno ng kaguluhan, dapat malinaw sa iyo na ang tanging kakalinga sa iyo, walang iba kundi ang Diyos. At sa panahon na ang buhay punong-puno ng political instability, punong-puno ng kawalan ng kasiguraduhan, dapat malinaw sa iyo kung sino lang ang dapat mong pakinggan. Alam niyo po dito sa Exodus chapter 25 verse 10, malinaw ang direksyon na ibinigay ng Diyos sa mga tao dito sa mga Israelita. Kina Moses, ang sabi niya, sila'y gagawa ng isang kabangyari sa kahoy na akasya na may 2 siko at kalahati ang haba, 1 sikot kalahati ang luwang, 1 sikot kalahati ang taas. Have them make an ark of acacia wood, 2.5 cubits long, 1.5 cubit wide, and 1.5 cubit high. Again, totoo ba sa gitna ng matinding kawalan ng kasiguraduhan, importante na dapat malinaw sa iyo yung mga ibabaw. In the midst of great chaos and instability, it was so important that you know what should drive or leads you. Dito sa panahong ito, napaka-importante. Alam mo kung sino ang dapat na mag-lead sa iyo. Alam mo kung ano at sino ang dapat na mag-drive sa buhay mo. Kasi nga, ang totoo, pag ang isang tao ay nasa gitna ng matinding kawalan ng kasiguraduhan, unang-una, mas madali siyang napopokus sa sitwasyon. Totoo mo ba yan? Sino aminado? Nung magkaroon ng biglaang problema sa buhay, mas napokus siya doon sa sitwasyon niya. Alam niyo po, ito ang isang reality. Pag focus ka sa sitwasyon mo, mas bumibigat ang dating sa iyo ng problema mo. Ito man ay sa finances mo, ito man ay sa iyong career, sa iyong pamilya, sa iyong relasyon, o maging sa iyong paglilingkod.
mas umihirap ang pagharap mo dito. Ikalawa, madali kang matukso na mas tingnan yung instability. At pag yung instability na yon, yung nakita mo kaysa solusyon, mas madali kang matatangay ng agos sa buhay mo. At pag yung instability na yun yung nakita mo kaysa solusyon, mas madali kang makumbinsi na sumuko na lang. Dahil sa sitwasyon, dahil sa hirap na nasa harapan mo. At ikatlo, mas madali kang matempt na mag-compromise. Sino po aminado? Sometimes, doon sa panahon na punong-puno ng kawalan ng kasiguraduhan, minsan natetempt tayo na mag-compromise. Nag-iisip tayo na kahit na alam natin na parang hindi ito yung tamang solusyon, pero pinipili natin. Alam niyo po, again, pag tayo'y nakikipag-compromise na, we easily use our situation to make an excuse. Pansinin nyo, sa journey ng mga Israelites, ang laging nagte-take ng lead sa kanila, yung Ark of Covenant o yung kabanantipan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, whenever na meron silang gagawin na importante, dapat ito yung nagli-lead sa kanila. Alam niyo po, sino pamilyar sa laman ng Ark of Covenant? Ilang beses ko na po itong na-discuss. Ang laman nito, yung pot of manna, yung rod of Aaron, at yung 2 tablets of stone. Ano-ano to? Ito po yung nagsisimbolize ng pag-ibig, yung constant provision ng Panginoon. Nung nagpabagsak ang Panginoon ng pagkain sa kanila, towards sa kanilang journey, papunta sa Promised Land, nagbagsak ang Panginoon ng mana sa kanila, symbolizing ito nung bakit ito yung isa sa inilagay doon sa Ark of Covenant, nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, ng tuloy-tuloy na provision ng Diyos para sa kanila, especially nung nandoon sila sa wilderness. At yung rod of Aaron, symbolizing God-given leadership, priesthood, protection sa kahit anong klase ng sakit. At yung 2 tablet of stone, ito yung instruction, symbolizing God-given instruction and guidance morally and spiritually. Alam niyo po, sa history ng kanilang journey, lalo na dito sa mga first generation o sa first generation ng Israel, napaka-imminent ng pagte-take ng lead ng kabanantipan sa kanila sa iba't ibang mga okasyon, lalo na dito sa 3 okasyon. Kailan siya madalas na nakikita na nagli-lead sa kanilang journey? Una, when they cross, pag sila'y tumatawid sa ilog o sa river man yan, batis o ano pa mang yung Ark of Covenant, laging ito yung nire-require ng Diyos sa kanila na mag-take ng lead. Ikalawa, when they go to the war, pag sila'y nakikipaglaban, nakikipagdigma, and when they go to the Promised Land, sinisiguro ng Panginoon na dapat yung Ark of Covenant na yan, yung nagte-take ng lead sa kanila. Because the Ark of Covenant, not just a symbol of God's presence, wherever the Ark of Covenant was, God manifested His presence in a special way. So, ibig sabihin, kaya nire-required ng Panginoon na pagtatawid sila sa ilog, pag makikipagdigma sila, pag sila ay pupunta doon sa Promised Land, ang sabi ng Panginoon, laging nasa sa unahan dapat ang Ark of Covenant. Hindi lang dahil nagre-represent ito ng presence ng Diyos, kung hindi, ito rin ay nagpapakita na ang Panginoon during that time ng kanilang pagtawid, may kamanghamanghang ginagawa. May kakaibang ginagawa ang Diyos. So in short, every time the Ark of Covenant take the lead, they were able to cross over. They were able to take over, and they were able to get the victory.
Ganon kaimportante, bakit sinabi ng Panginoon, laging nasa unahan dapat ang Ark of Covenant. Alam niyo po, pag nangunguna ang kabanantipan, lagi silang nagtatagumpay. Yung bang kahit parang papatalo na sila, pero pinagtatagumpay pa rin sila ng Diyos. Kaya nga, aside from the element inside the Ark of Covenant that reminds God's protection, providence, and provision, inilagay din sa ibabaw nito yung dalawang cherubim. Ano ibig sabihin nito? Ito po yung dalawang cherubim na naka-spread yung kanyang mga pakpak, another symbolizing angels' attention and readiness to do the will of God. Pagpapakita ito, hindi lang ito basta idinagdag doon, kung hindi nagpapakita na sila, anytime, handa sila na gawin ang kalooban ng Panginoon. What's the point? Bago pa nila alalahanin yung hindi nauubos na provision ng Diyos, yung hindi nagbabagong proteksyon at yung guidance ng Panginoon, they need first to be attentive and ready to do the will of God. Ano pinapakita nito? Alam niyo po, we cannot have the things of God without having at the will of God. Malabong mapa sa atin yung provision ng Diyos, yung protection ng Diyos, yung providence o yung guidance ng Diyos nang nakalabas ka sa kalooban ng Diyos. Hanggat wala ka doon sa loob o kalooban ng Diyos, doon sa will ng Diyos para sa buhay mo, do not expect para doon sa provision, para doon sa providence, para doon sa hindi nauubos na proteksyon ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, napaka-importante na yung mga choices natin sa ating buhay, nakikita natin, it is within the will of God. Napaka-importante na yung mga decision mo sa buhay, is it within the will of God. At napaka-importante na maging yung direksyon na meron tayo sa ating buhay, yung nilalakaran mo, is it within the will of God. Kasi parang ang hirap mag-expect na darating sa iyo yung hindi nauubos na pagpapala ng Diyos, yung babagsakan ka ng himala ng Diyos, yung babagsakan ka ng Diyos ng maayos na na buhay, maayos na sitwasyon, kung yung direksyon ng buhay mo wala sa kalooban ng Diyos. Kung yung desisyon mo sa buhay mo wala sa kalooban ng Diyos. Kung yung mga choices mo sa buhay mo wala sa kalooban ng Diyos. Now, tingnan natin. Yung mga pinakakaraniwang nangingibabaw na pananaw ng marami pag nasa gitna ng isang pagsubok. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto mo, mas malamang kaysa hindi, dumaan ka sa pagsubok, pag laging yung mga choices mo sa buhay mo, yung mga decision mo sa buhay mo, yung mga direksyon mo sa buhay mo, malabo o malayo sa kalooban ng Diyos. Now, tingnan natin. In the midst of great instability and chaos, people are commonly led by fear of instability and chaos. Totoo po ba? Maraming tao sa panahon ng krisis na ito, sa panahon na hindi mo alam kung kailan matatapos yung gulo dito sa loob ng bansa, yung pagkakawatak-watak, hindi mo alam kung kailan matatapos yung gulo doon sa Middle East. Alam niyo po, mas maraming tao ang napupuno ng takot. Pansinin niyo yun? Takot sa kung matatapos pa ba ang krisis na ito? Takot sa kung ma-extend pa ba yung gulo sa politika? Takot sa kung ano pa ba yung mga susunod na mangyayari? Alam niyo po, marami sa totoo lang, hindi naman talaga may iwasang mangamba sa kung ano na ba ang kahihinatnan
ng kanilang pamilya, ng kanilang kabuhayan. At ito ang totoo, habang inaayawan natin yung mga uncertainty sa ating buhay, mas malaki ang mga nagiging negative impact nito sa ating buhay. Pansinin niyo po, habang tayo ay nandoon sa sitwasyon na parang hindi dapat ito yung nangyayari, mas malaki yung nagiging impact nito sa atin. Sino po aminado? Naaapektuhan yung pang-araw-araw na buhay niya sa mga nangyayaring problema sa loob ng bansa at sa labas. Alam niyo po, pansinin niyo, pagka tayo masyadong apektado ng mga nangyayari sa paligid natin, yung physical aspect ng buhay natin, naapektuhan. Tumataas yung blood pressure, nagkakaroon ng stress, apektado maging yung heart system, apektado maging yung emotional and psychological aspect ng isang tao. Alam niyo po, maging sa pagkain, sino rito, napansin niya, pag may malaking problema na hinaharap siya sa buhay, nagkakaroon ng disorder sa pagkain niya. Yung iba hindi makakain. Yung iba sobra nakakain. Napansin niyo yan? Ano sa tingin niyo yung katabi niyo? Merong eating disorder dahil may pinagdadaanan? Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto natin, malaki ang nagiging epekto ng mga pangyayari sa ating paligid. Kaya nga yung mga tao, yung mga community na sa mga pinakalaylayan, mahirap, Middle East, alam niyo po, sila yung sapul na sapul sa bigat ng mga pangyayari. At the same time, yung impact ng instability, para siyang isang tuloy-tuloy na epekto sa buhay ng tao. Naapektuhan ang kabuhayan mo, naapektuhan ang kabuhayan ng mga anak mo, naapektuhan ang kabuhayan ng maraming mga tao sa paligid mo. Alam niyo po, sino aminado? Hindi mo naman ina-expect na etong mga panahon na to, mangyayari yung mga nagaganap sa paligid natin, sa loob ng bansa natin. Hindi naman natin ina-expect na magkakaroon ng ganitong klase ng division sa mga namumuno sa atin. Hindi naman natin ina-expect na pagdating pala ng March ay magkakaroon ng giyera sa Middle East, magkakaroon ng mga pagkakawatak-watak. Alam niyo po, by no choice, itong mga pangyayari nito, they derail our plan. Marami sa mga pangyayari nito, binago yung mga plano natin sa buhay. Binago yung mga sitwasyon natin sa buhay. So, another thing, fear of extended instability. Totoo ba, maraming mga tao at this point, may takot na baka mas tumagal pa itong nangyayari nito. Mas tumagal pa yung hirap ng buhay. Maraming mga tao, kahit hindi umamin, punong-puno ng takot, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga apo. By the way, bagamat bawat tao may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa isang instability, sa isang kawalan ng kasiguraduhan, pero importante na dapat tama ang maging pagharap mo dito. Kasi nga, coping with this kind of instability make you stronger at sa mga taong involved sa buhay mo. But once na ikaw na pinaguhukutan ng lakas ng pamilya mo, nakita nila ang kahinaan sa iyo, ang panghihina mo, ang laki na magiging impact nito sa buhay nila. Kaya nga doon sa mga head of the family, doon sa mga breadwinner ng pamilya, tandaan nyo po, kung ikaw ang pinaghuhugutan ng lakas ng mga anak mo, dapat ang makita nila sa iyo, yung patuloy na pagiging matatag sa gitna ng nangyayari ngayon, na hindi ka basta-basta susuko, na kahit hindi madali ang nangyayari ngayon,
mananatili kang matatag bilang tatay, mananatili kang matatag bilang ina, mananatili kang matatag bilang anak. Alam niyo po, kaya nga sa halip yung pag-aalala ang bigyang pansin mo, yung dahilan ang pagtuunan mo ng pansin, bakit ito dumating sa panahon na ito ng ating buhay. Sino po naniniwala meron pa rin namang magandang dahilan ng Diyos bakit nangyari itong mga bagay na ito? Totoo po ba yun? Hindi lahat ng pangyayari o hindi lahat ng mga pangit na nangyayari, walang magandang dahilan ng Diyos. Meron pa rin magandang dahilan ng Diyos bakit pinayagan niya yung mga bagay na ito. Sa likod ng mga pangyayari ito, meron ka pa rin makikitang magandang dahilan mula sa Diyos. So, dito, instead of focusing on the number of data, nung tumataas na presyo ng bilihin, ng mga serbisyo, nung pagbagsak ng piso, ng ekonomiya, try to focus on the number of the battle you have won na kasama mo ang Diyos. Sa halip na tingnan mo yung pangit na nangyayari ngayon, ang tingnan mo yung mga nakaraang battle sa buhay mo, nakasama mo ang Diyos kung saan pinagtagumpay ka ng Diyos. Try to focus on the number of people waiting on you. Sa halip na tingnan mo yung tumataas na bilihin, tingnan mo yung tumataas na inflation, yung pagbagsak ng ekonomiya, mas mag-focus ka sa mga mahal mo sa buhay na patuloy na tinitingnan ka bilang lakas din nila. And most of all, try to focus on the number of promises God has given you. Iyon yung mas bigyang focus natin. Yung mga nakaraang battle ng buhay natin na pinagtagumpay tayo ng Diyos kasama siya. Yung mga taong patuloy na umaasa sa atin. And at the same time, yung mga pangako ng Diyos na meron siya para sa atin. And another thing, fear of starting again. Totoo ba, isa sa mga nagli-lead ngayon sa maraming tao, yung takot kung paano magsisimula uli, paano sisimulan ang hanap buhay, yung business. Again, sino po yung aminado, apektado yung business niya nung mga nangyayari. Kasi ninyo po, hindi lang humina yung mga nasa retail services, hindi lang yung mga nagbebenta, direktang mga nagbebenta ng mga kung ano-anong product. Pansin nyo, yung paghina, pagbagsak ng presyo. Alam nyo po, bagamat on the other side, habang tumataas ang halaga ng dollar, pero bumabagsak naman yung halaga ng piso natin, mas nahihirapan yung mga exporter natin. At the same time, doon po sa mga hindi nakakaalam, doon sa mga utang natin sa labas, kahit sa loob na ang gamit natin, ang paraan ng pagbabayad ay dollar, alam niyo po, wala tayong dinagdag na utang pero nadagdagan tayo ng utang. Pag bumabagsak ang presyo ng ating piso, yung halaga ng ating currency, ganun kalaki ang impact nito sa mga tao. So, again, may mga tao ngayon ang iniisip na nila, paano pa ba pagkatapos nito? Alam niyo po, a lot of people are in fear of how to start again. Why? Kasi nga, sa dami o yung pwedeng panggalingan nito, una, yung kabigo ang tanggapin at asahan na ang talagang mga pagbabago ay dumarating. Alam niyo po, kailangan nating maka-adapt yung mga may mga small, medium businesses, may mga sariling business, kailangan mong tanggapin na nagbabago talaga ang atmosphere pagdating sa business. Nagbabago talaga ang atmosphere pagdating sa career, sa mga trabaho, at maging sa ibang areas ng buhay natin, pag may mga ganitong instability
sa ating buhay. Yung, at the same time, yung kabigo ang yakapin, yung maraming disappointment sa buhay. Alam niyo po, totoo naman na nakaka-disappoint yung makita mo na sa halip umangat yung buhay mo, parang mas lalo pang nahihirapan. Totoo po ba yun? Sino aminado na disappoint nung makita niya na sa halip magtuloy-tuloy yung ganda ng kwento ng business niya, parang mas nag-stagnan pa. Alam niyo po, hindi pa pwedeng hindi ka ma-disappoint pag iyon yung nakikita mo. Kasi nga, may mga naunang plano na tayo sa buhay eh. May mga plano na tayo para sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin. Sino po rito? Hindi pa kumikita, nagpaplano na para sa mga anak niya. Nagpaplano na para sa mga apo niya. Alam niyo po, talaga naman kasing ang motivation natin, bakit tayo nagsisika para sa pamilya eh? Totoo po ba yun? Pero sometimes, may mga pangyayari na beyond doon sa ating control, gaya ng nangyayari ngayon, na kahit ayaw mo, naapektuhan ka. Yung business mo, yung trabaho mo, yung kabuhayan mo. So, ikatlo, yung kabigo ang mabuhay ng may pagkatuto. Sino po naniniwala? Dito sa panahon na ito, ang daming gustong ituro sa iyo ng Diyos. Naniniwala po kayo? Na kahit na nasa mahirap na sitwasyon tayo, tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas yung inflation, bumabagsak ang ating pong kabuhayan, still ang Diyos, ang dami niyang gustong ituro sa iyo. Maraming gustong ipahatid na mensahe ang Diyos, bakit niya pinayagan yung mga panahon na ito sa buhay mo. Alam niyo po, one of the better way of learning in life's journey is through reflection. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Isa sa mga pinakamagandang paraan ng pagkatuto, yung magkaroon ka ng reflection sa buhay mo. Magkaroon ka ng reflection, hindi lang sa nangyayari sa paligid mo, kung hindi sa mismong buhay mo. Yung pagbabalik tanaw, yung pagtitimbang-timbang, yung pagpaplano. Alam niyo po, sa tingin nyo, ano ang maganda sa pagre-reflect? Pag nagre-reflect tayo, hindi siya damaging. Ibig sabihin, unlike doon sa experience, pag experience ang nagturo sa'yo, nasaktan ka muna bago mo natutunan. Pero, yung reflection, hindi ka pa nasasaktan, pwede ka nang matuto. Ganon ka-importante na ang bawat isa sa atin, nagkakaroon ng panahon na mag-reflect sa kanyang buhay. Mag-reflect para sa kanyang kabuhayan, mag-reflect para sa kanyang pamilya, mag-reflect para sa kanyang business, sa kanyang career, sa iba't ibang areas ng kanyang buhay. So now, the question is, ano nga ba yung pwede nating panghawakan sa gitna ng sitwasyon na puno ng instability? What promises of God we can hold on in the midst of instability? Una, there's no problem too big that God cannot solve. Naniniwala po kayo doon? Sino naniniwala? Kahit gaano pa kalalim yung ilog na kayang tawirin o kayang tuyuin ng Diyos para sa iyo. Dito po sa Joshua chapter 3, 14 to 17, sa case nila, from Galilee to Dead Sea, alam niyo po, kapag tiningnan mo yung terrain nito, paakyat siya eh. Alam niyo po, ibig sabihin, yung river na ito, hindi biro yung dami at bilis ng tubig na huminto nang tumapak yung mga Levites doon sa ilog, hindi siya ganong kasimple. Alam niyo po, according dun sa pag-aaral ng ilang mga scholars, ito po ay tumatakbo in 60 miles. Yung drops ng tubig na ito from 600 feet. Pansinin nyo, nang tumuntong sa ilog, yung paano mga Levitang tagapagdala ng kaban,
hindi patag yung lugar na kanilang tinuntungan, kundi lugar na mataas kung saan madalas mag-landslide. So, sa panahon na ito po yung nasa east of Jordan. And despite of those factors, yung mga Israelites, they were able to cross. Habang ang kabanantipan nananatili sa ilog, bitbit ng mga Levita, yung mga Israelites tumatawid sa isang tuyo na daanan. What's the point? Tandaan niyo po. Again, walang hindi kayang tuyuin na ilog ang Diyos para makatawid ka. Kahit gaano pa kalalim yung pagsubok na hinaharap ng pamilya mo o ikaw mismo, kaya siyang pawiin ng Diyos. Ikalawa, the Lord will choose to be at our place so that we can easily pass to the trial. Hindi po umalis yung kabanantipan hanggat may Israelitang tumatawid doon, showing that the Lord will never stop doing something in your life, especially in the midst of instability. Again, the Ark of Covenant was not just a symbol of God's presence. Tandaan niyo po, wherever the Ark of Covenant was, God manifested His presence in a special way. So tiyakin mo, as you take this part of your journey, ang naglilid sa iyo sa pagpapatuloy mo, yung provision ng Diyos. Huwag kang titingin sa provision na kayang ibigay ng tao. Tiyakin mo ang naglilid sa iyo, yung protection ng Diyos. Huwag kang aasa sa protection ng tao. Mas panghawakan mo ang protection na kayang ibigay ng Diyos. At higit sa lahat, as you take this part of this journey, of your journey, tiyakin mo ang nag-guide sa iyo, ang Diyos. Dahil tiyak, hindi ka maliligaw. Sa panahong ito na puno ng instability, tiyakin mo ang Diyos pa rin ang nag-guide sa iyo. Ang salita niya, ang prinsipyo niya, ang dapat na nag-guide sa iyo. So, another thing, God is stronger than any strong tower of problem. Sino po naniniwala? Isa sa mga pwede nating panghawakan sa panahon na merong instability sa ating buhay, He is stronger than any strong tower of problem. Alam niyo po, sa Joshua chapter 6, 12 to 20, ito yung kwento na kung saan ang Panginoon binagsak niya ang pader na kung saan malayang nasakop ni na Joshua yung lugar na yon. Alam niyo po, kahit gaano pa kataas ang problema na hinaharap mo, kaya yang pabagsakin ng Diyos. Gaya ng pagpapabagsak niya sa wall of Jericho. Alam niyo po, what is the message of the wall of Jericho? Simple lang, malinaw na malinaw, God is stronger than any strong tower in this life. Mas malakas ang Diyos kahit gaano pa kataas ang problema na hinaharap mo sa buhay mo. And in the truth, pwede mong panghawakan na anumang taas ng pagsubok sa journey mo, sa pamilya mo, sa kabuhayan mo, sa business mo, sa trabaho mo o sa paglilingkod mo, kaya siyang alisin ng Diyos. So no one can stop God on protecting you. No one can stop God on giving you a solution. And no one can stop God
on giving you a miracle. And finally, ano yung pwede nating panghawakan sa mga panahon na puno ng instability sa iba't ibang areas ng buhay mo? God can still bless you surprisingly even at the midst of chaos. Alam niyo po, when you are leading by God's protection, providence, and provision, even in the midst of wake of tragedy, unexpected blessing will come upon you and your families. Sino po naniniwala? Kahit sa gitna ng problema, kawalan ng kasiguraduhan, kaya kang supresahin ng Diyos. Pansinin nyo, dito sa kwento, sa 2 Samuel 5-12, ito po yung kwento kung saan ang unang-una kasing ginawa ni David nung maupo siya bilang hari ng Israel, ay kinuha yung Ark of Covenant para dalin doon sa Jerusalem. Pero, ang problema, alam niyo po, nung ito'y dinadala na nila patungo doon sa Jerusalem, nung madiskaril, yung isang tao, si Uza, hinawakan niya, aalalayan niya, ang nangyari sa kanya, namatay siya. Alam niyo po, sa part ni Uza, trahedya ang dumating nung mamatay siya ng hawakan ng kabanantipan. Bagamat ginawa lang naman niya yon para maiwasang bumagsak ito, pero sa totoo lang, alam niyo po, doon sa prosesyon na yon, wala ni isa man sa kanila ang karapat-dapat humawak sa Ark of Covenant. Kasi nga, mayroong panuntunan ng Diyos kung sino lang ang dapat na humawak at magbuhat nito. Dito po sa Numbers chapter 3, 31-32, ipinakita ng Panginoon, ipinag-utos niya kung sino lang yung mga dapat na humawak sa Ark of Covenant. Sino lang yung dapat magbuhat nito. At ito ay walang iba kundi yung Kohathites, Levites. So, dahil doon sa trahedyang nangyari, ang kabanantipan sa halip tuloy-tuloy na madala nila David, ito po ay dinala dito sa bahay ni Obed-Edom. So, sa halip na dalhin doon sa lungsod, ang tanong, sino itong taong ito? Alam niyo po, ang lahat, sino naniniwala? By the way, again, ang lahat ng pangyayari sa buhay ng tao, may dahilan ng Diyos. Hindi siya aksidente. Itong si Obed-Edom na pinaglagyan ng Ark of Covenant ay hindi po isang simpleng tao, kung hindi siya ay isang Kohathites, Levites. Ibig sabihin, siya ay kabilang doon sa itinalaga ng Diyos para maghawak nito o magbuhat. Pero ang maganda rito, alam niyo po, nung panahong nandoon sa bahay ni Obed-Edom, itong Ark of Covenant, kamangha-mangha ang pagpapala na ipinaranas ng Diyos sa buhay niya. Ano pinapakita nito? When you are within God's provision, God's protection, and God's providence, ang Diyos ang daming sorpresa na dadalhin sa buhay mo. Sa buong sambahayan mo. Si Obed-Edom, hindi niya alam na iyon yung plano ng Diyos na that time, ibibigay yon o dadalhin sa kanyang bahay, pero nangyari. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Una, we cannot take for granted the presence of the Lord. Tandaan niyo po, ang Diyos natin, He was a merciful God. Totoo po ba yun? Mahabagi naman talaga ang Diyos eh. He was a good God. But He is also a just God. Hindi mo pwedeng baliwalain lang ang Diyos.
Hindi mo pwedeng i-take for granted ang presence ng Diyos. Alam niyo po, minsan nakakalungkot, may mga tao, parang normal lang sa kanila ang presence ng Diyos. Alam niyo po, siguro kung tayo'y nasa panahon pa nila, baka lahat sa atin, in-instruct ng Diyos. Kasi, pansinin niyo, si Uza, hinawakan lang niya yung Ark of Covenant, namatay na siya eh. Kasi nga, hindi siya ang itinalaga ng Diyos, o hindi yung mga Koharites, Levite, para magbuhat. Maganda yung intention niya eh. Pero, again, lagi nating tatandaan, bagamat ang Diyos, He was a merciful God, He is also a God of justice and a holy God. Banal ang Diyos, dapat hindi natin tinetake for granted yung presence niya. Sa panahon natin, dapat pag alam mo na ang Panginoon kasama mo, within sa presence, ang Diyos ay within the presence, kung saan nandoon ka sa lugar, dapat hindi nawawala ang malalim na paggalang sa presensya ng Diyos. So dapat hindi mo tinutulugan. Pagka dumarating ang mensahe ng Panginoon, dapat hindi ka natutulog. Napansin niyo yan? Pag may sinasabi ang Diyos sa'yo, dapat tinetake mo to seriously. Hindi dapat na tinetaken for granted ang presence ng Diyos. Alam niyo po, hindi natin pwedeng hindi ibigay ang tamang paggalang sa presensya ng Diyos. Ikalawa, in the midst of tragedy, God can bring unexpected blessings sa journey mo. So, sa panahong ito na hindi normal ang mga pangyayari, si Lord moves on a miraculous way. Lagi mong tandaan, hindi siya madali ang nangyayari ngayon. Pero again, maniwala ka, when God moves, sigurado, it is in a miraculous way. Pag kumilos ang Diyos sa buhay mo, tiyak, sa mahimalang paraan yon. Pag kumilos ang Diyos sa kabuhayan mo, tiyak sa mahimalang paraan yon. Pag kumilos ang Diyos sa pamilya mo, sa business mo, sa sakit mo, tiyak sa mahimalang paraan yon. So church, this is the message of the Lord for you this morning. Hindi maganda yung mga nangyayari sa paligid, sa loob ng bansa, sa labas ng bansa. But remember, marami ka pa rin pwedeng panghawakan sa pangako ng Diyos. Maniwala ka. Walang malalim na ilog, walang malawak na ilog na hindi kayang tuyuin ng Diyos para makatawid ka lang. So anumang lawak ng problema meron ka, ang pamilya mo, kabuhayan mo, business mo, trabaho mo, kalusugan mo, still, God can make a miracle. He can make a way sa pangaparaan, sa mga panahon na parang wala nang solusyon. He is stronger than any tower. Mas malakas ang Diyos kaysa anumang pagsubok na meron ka. At maniwala ka, surprisingly, God can make a miracle to your way. So let us pray. Panginoon, sa umaga ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, hindi lamang po yung aming mga sarili iniisip namin sa mga panahong merong instability, merong kawalan ng kasiguraduhan, kundi yung aming mga mahal sa buhay. Pero salamat po sa iyong mensahe na nagpapaalala sa amin, nagbibigay ng assurance na meron kaming mga pangako mula sa iyo na mapapanghawakan, Panginoon. Na anumang bigat ng problema, pagsubok, kaya mo kaming itawid dito, Panginoon. Kaya mo kaming pagtagumpayin dito.
kaya mo kami pangibabawin dito. Lord, I declare, anumang mga hinaharap na pagsubok ng mga kapatid namin sa oras na ito, finances man nila, sa relasyon man nila, sa kanilang businessman, sa kanilang karir, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang kalusugan, I declare that in the mighty name of Jesus, Panginoon, kumikilos ka ngayon in a miraculous way sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Lord, I declare na walang lalabas sa lugar na ito at sa mga nakasama namin sa online service na hindi mararanasan ng isang himala mula sa iyo, Panginoon. Salamat po. Muli, sa kabuuan po nito, walang ibang nataas kundi ikaw lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. God bless you.